Ito si Rick. Ayaw niyang kunan ng video ngayon pero pinindot mo ulit ang play at ngayon ay ikinulong nila siya sa isang sauna na gawa sa kahoy. 120 degree ang temperatura sa loob. Ito ang final ng kakaibang kampyonato kung sino ang pinakamatagal na magtatagal sa steam room ang siyang panalo. Mahigpit ang mga kalahok, nanonood ang mga hurado sa pamamagitan ng salamin at mula pa sa mga unang segundo, pinagpapawisan ng mukha ni Rick at namamaga ang lalamunan niya dahil sa tuyong init. Lumipas ang unang minuto. Tumaas ang temperatura ng katawan ni Rick sa mahigit 38. Tumutulo ang pawis, ngunit hindi ito nakatulong, agad itong sumenga nang walang pagkakataong palamigin ang kanyang balat. Tuyong papel ang hangin. Mahirap huminga, bawat hininga ay masakit at nasusunog. Bumibilis ang kanyang pulso at paghinga at nagsimulang kabahan si Rick. Sa ikalawang minuto, natigilan siya, isang cade ng metal na mabilis na uminit ang sumusunog sa kanya. Mas mabilis na nagpapadala ng init ang metal kaysa sa balat at hindi maiiwasan ang paso. Hinigpitan ni Rick ang pagkakahawak sa kadena, ngunit may pulang marka sa kanyang kamay. Sa ikatlong minuto, nagpasya siyang bumaba. Mas madali talaga doon, naiipon ng mainit na hangin malapit sa kisame at habang bumababa ka, lalong lumalamig. Sa antas ng sahig, mas madaling huminga at hindi gaanong mahahalata ang init. Ngunit ang boses ng hurado ay naririnig sa loudspeaker, hindi na bumababa. Bumalik si Rick sa ibabaw. Ang mga patakaran ay mga patakaran. 5 minuto ang lumipas. Parang hinang na bakal ang bawat paghinga niya. Nangangati na ang mga mucous membrane sa loob kaya nahihirapan siyang magsalita. Paus ang boses niya. Kumakabog ang puso niya at may tumutunog na manipis na sipol sa kanyang mga tainga. Sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso at hindi pa rin gumagalaw ang kanyang kalaban na lalong ikinatakot ni Rick. Inabot ni Rick ang kanyang telepono para ilihis ang atensyon, ngunit agad na dumilim ang screen at yumuko ang casing dahil sa init. Sa impyernong ito, ayaw gumana ng teknolohiya. Pagkalipas ng 6 na minuto, nagpasya si Rick na linlangin ang lahat at kumuha ng isang pocket fan. Sinusunog ng hangin ang kanyang mukha. Hindi lumalamig ang hangin sa mainit na sauna, kundi nagpapabilis ng dehydration at pag-init. Lahat ng tila lohikal dito ay gumagana ng pabaliktad. 7 minuto na ang lumipas at hindi na makapag-isip ng malinaw si Rick. Pakiramdam niya ay nasa isang kaserole siya at ang kanyang kalaban ay isang hita ng manok. Hindi na makilala ni Rick ang pagkakaiba ng realidad at imahinasyon. Tiniis na lang niya. Isa-isang sumuko ang kanyang katawan. Una, ang balat at mababaw na mga ugat hindi na sila nagpapadala ng init. Pagkatapos ay ang utak, lumilitaw ang pamamaga, nawawala ang koordinasyon at atensyon. Sumunod ang puso, ang pulso ay nagiging paos, ang mga paggalaw ay pabigla-bigla. Ang tiyan ay kumakalampag na parang takor. Ang mga bato ay dumaranas ng dehydration. Ang katawan ay unti-unting nabibigo, sistema por sistema, na parang pinapatay ang mga ilaw silid tulugan. Pagsapit ng 8 minuto, tuluyang tumigil ang pawis. Natutuyo ang balat, pumuputok ang mga labi at ang uhaw ay nagiging kalaw-angin. Hindi ito pag-aangkop, ito ay isang pagkabigo ng sistema ng pagpapalamig. Hindi na kayang tiisin ng katawan. Bawat galaw ay isang pakikibaka. Ang lahat ay nagiging simple na lamang, huminga ng palabas at hindi masunog. Inabot ni Rick ang cream at ipinahid ito sa kanyang mukha, iniisip na mapapadali nito ang mga bagay. Ngunit ang mamantikang patong ay agad na nasa salo ng init, kumukulo at nasusunog. Sa normal na buhay, ang cream ay isang proteksyon, ngunit dito ito ay parang mantika sa mainit na kawali. Humihingi ng tulong ang katawan, ngunit tumatanggap ng isa pang patong ng nakapapasong init. Kung ang temperatura ng katawan ay tataas sa 38, ang heat stress ay magsisimula. 40 degrees at mawawalan ng kontrol ang katawan. At sa 42, nangyayari ang kamatayan kung hindi siya lalamig sa tamang oras. Nauubusan na ng oras si Rick. Sa 9 na minuto, nawalan siya ng balanse at nahulog mula sa istante. Habang nakahiga siya sa board, ang kanyang kalaban ay bumagsak sa tabi niya. Pareho silang hindi gumagalaw at patuloy na tumutunog ang timer. Ngunit hindi na ito laro. Biglang bumukas ang pinto at sumugod ang mga referee na nakasuot ng thermal suit. Hinawakan nila si Rick at kinaladkad siya patungo sa labasan. Pumutok ang singaw mula sa loob at umagos sa mga pawis sa sahig. Wala nang nagsasaya sa katawa-tawang kampyonatong ito. Inihiga nila si Rick sa malamig na sahig at sinubukang buhayin siya. Ang pinakamahalaga ngayon ay palamigin ang kanyang core at gawin ito ng mas mabilis bago maghirap ang kanyang mga organo. Bumuhos ang malamig na tubig sa kanyang leeg, dibdib, kilikili at noo kung saan dumadaloy ang pinakamaraming dugo. Nanginig si Rick na nangangahulugang mabubuhay siya at may mga mas malala pang kaso. Sa Finland, sa Sony Championship, isa sa mga finalist ang namatay pagkatapos ng 6 na minuto sa 110 degrees. Nagtamo siya ng matinding paso sa kanyang respiratory tract at balat. Lumagpas sa 42 degrees ang temperatura ng kanyang katawan. Nakaligtas ang pangalawang kalahok, ngunit ang paligsahan ay sarado magpakailanman.
At narito ang ating Rick nakahiga sa isang silid ng ospital, ang kanyang mga braso at balikat ay may benda. May hilang cream sa kanyang mga labi at isang malinaw na likido ang tumutulo sa kanyang ugat. Mahinang bumubulong siya na hindi na siya muling lalamigin at hiniling sa mga tao na huwag nang ulitin ang kanyang mga pagkakamali, sa halip ay mag-subscribe sa channel.